Pinapanood ng kanyang mga kasamahan sa koponan na may pagdududa habang binabago niya ang kanyang estilo ng atake sa bawat hampas. Matapos ang bagyo ng mga ligaw na palo, huminto si Kim at ngumiti. Lahat ay ayon sa kanyang plano. Tumalon siya sa likod ng orc at nagpakasaya, pinutol ang mga kamay at paa at pinunit ang katawan nito nang hindi bumabagal. Pagbagsak niya sa lupa, umatake siya muli. Sinampal niya ang mukha ng orc na nagpagalit dito. Nagbigay siya ng matinding suntok at nakalapag ng ligtas. Ang orc ay natamba pasulong at nag-alog. Muling sumugod si Kim at gumawa ng isang makapangyarihang paalang na hampas. Ang nalilitong orc ay sinubukang gumanti gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na nakaiwas si Kim sa atake. Alam niya ang isang bagay na tiyak. Kahit gaano pa ito kalakas, ang isang orc ay isa pa ring halimaw at hindi siya kailanman natakot dito. Nagsimula si Kim na saksakin ang bawat kalamnan. Dumadaloy ang dugo sa lahat ng direksyon. Umiti siya, matapos niyang paghiwa-hiwain ang orc piraso-piraso. Si Young Woo at Dong ay natigilan, nagulat sa napakalakas na kapangyarihan ni Kim. Ang orc ay bumagsak sa lupa, patay sa kanyang mga paa. Sinasabi ng mga tao na siya lang ang gumawa nito. Sinasabi ng kanyang sistema na natalo niya si Ferrith, isang demonyo ng pinakamababang uri. Pagkatapos ay inactivate ng sistema ang kanibalismo, kaya't sinimula ni Liu na lumunin ang orc. Sa kabilang panig, ang mga manlalaro ay natigilan sa stress. Ipinaliwanag pa ng sistema na ang Ferrith ay binabago upang maging Ego at idineklara na nabigo si Kim na gawing Ego si Ferrith. Mananatiling tahimik si Kim habang inililipat ng sistema ang mga piraso ng kalooban ni Ferrith kay Liu. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Dong sa mga sugatan na mag-focus sa paggaling at inutusan ang mga hindi nakikipaglaban na kolektahin ang mga tira ng advanced party. Pagkatapos, inakay niya si Kim sa tabi para sa isang pribadong pag-uusap, na nagpag-alala kay Kim na baka tanungin siya tungkol sa nawawalang katawan, kristal, at mga gamit, kahit na mahirap ipasa ang sisi sa kakaibang halimaw. Diretso si Dong sa punto sa pamamagitan ng pagtatanong kung isa sa alang-alang ba ni Kim ang sumali sa kanila sa Child Guild, at napagtanto ni Kim na inaasahan niya ang hakbang na ito ng scouting. Kim ay nagpasalamat kay Dong sa alok ngunit sinabi niyang hindi pa siya interesado na sumali sa anumang guild. Ipinaliwanag na ang kasalukuyang guild niya ay pansamantalang ayos lamang para sa subjugation raid. Sinabi niya kay Kim na kontaken siya anumang oras kung magbago ang isip nito. Sa labas ng gusali ng asosasyon, pinapanood ni Kim ang lahat na nagtatrabaho at sa wakas ay tinanong si Sunpil kung bakit hindi siya sumali sa Kain Guild ni Suko, sinisiguradong magmukhang magalang. Sinabi ni Sunpil na hindi siya sumali sa Kain Guild upang maiwasan ang paboritismo at patunayan ang kanyang sarili. Tinanong niya si Kim kung bakit hindi siya sumali, binanggit na sinubukan siyang i-recruit ni Suko noon dahil sa kanyang mga kakayahan. Nagulat si Kim at sinabi lang niyang hindi niya alam. Bago siya makapagpaliwanag, inistorbo sila ng kanilang mga kaibigan at inimbitahan siya sa hapunan. Humingi ng tawad si Kim, sinabing kailangan niyang mag-empake para sa kanyang paglipat. Nagpaalam sila, at nangako siyang tretuhin sila mamaya. Pagkatapos, naalala ni Kim na kailangan niyang tawagan si Sung-hoon pero napansin niya ang isang mensahe mula kay Tae-sik sa halip. Humihingi ng tawad si Tae-sik sa biglaang abiso at sinabing gusto ng pangulo ng asosasyon na makipaghapunan kay Kim. Nabigla, nagtataka si Kim kung handa na ba siya. Pagdating nila, hindi naiintindihan ni Kim kung bakit gustong makipagkita sa kanya ng presidente. Tinanong niya si Tae-sik kung ito ba ay talagang kanyang lugar. Pagdating nila sa sahig ng tolda, ipinaliwanag ni Tae-sik na gusto ng presidente na siya mismo ang magluto ng hapunan para kay Kim bilang libangan. Kim ay nagtataka pa rin kung bakit sa lugar ni Tae-sik nila ito pinili. Pagpasok nila, sinabi ni Tae-sik na nandito na sila, at nagkunwari ang presidente na alam na niya. Sinasabi ni Tae-sik kay Kim na huwag nang mag-quote ng mga pelikula, at ang presidente ay sinabi lang na gagawin niya ang gusto niya. Tinanong ni Tae-sik kung ano ang kanilang hapunan habang tahimik na nagtataka si Kim kung ano ang nangyayari. Nagsisimula siyang magduda na malapit ang presidente at si Tae-sik. Tumingin ang presidente kay Kim at sinabi na siya ang manlalaro. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Taego, ang pangulo ng Korean Players Association, habang si Kim ay casual na ipinakilala ang sarili.
Biglang nakaramdam si Kim ng matinding pressure mula kay Taego at napagtanto na hindi lahat ay maaaring maging pinuno ng mga superhumans. Pumasok si Taesik, sinasabihan silang magpakakalmado dahil hindi tama na tretuhin ang isang taong kakakilala lang nila ng ganon. Nang tawagin ni Taesik si Taego na tatay, nagulat si Kim. Sa hapagkainan, binanggit ni Taego na marami nang sinabi sa kanya ni Taesik tungkol kay Kim at kung gaano siya nakatulong sa kanya sa kanyang posisyon bilang direktor. Kim, nagulat, nanunood habang pinapaalalahanan ni Taesik ang kanyang ama na dapat munang kumain ang bata. Ipinipilit ni Taego na sinasabi lamang niya ang nararapat, at tinanong kung nais bang makipagtulungan si Kim sa asosasyon. Sabi ni Kim na hindi siya interesado na sumali sa anumang organisasyon, pero nilinaw ni Taego na nag-aalok siya ng papel bilang isang mercenaryo sa halip. Pag-isip-isip, napagtanto ni Kim na ang gusto lang ng Pangulo ay bigyan siya ng wastong katayuan upang makakuha siya ng suporta kapag kinakailangan at matanggap ang kanyang nararapat na bahagi. Naisip ni Kim na kahit isang part-time na pakikipag-ugnayan ay maaaring magdala ng mga benepisyo. Naalala niya ang mga salita ni Supil tungkol sa Kain Guild at naisip kung paano umakyat si Suko mula sa level 1 upang pamunuan ang isa sa mga nangungunang guild sa Korea, na nag-iwan kay Kim ng utang na loob. Kim ay nararamdaman na ayaw niyang maging pabigat magpakailanman at nagnanais na tumayo bilang kapantay ni Suko. Nagtapos siya sa pagsasabing makikita niya si Suko muli sa lalong madaling panahon sa tore. Ang eksena ay lumipat sa isang malawak na lupa kung saan ang isang mandirigma at mangkukulam ay nakikipaglaban sa isang nakakatakot na halimaw. Ang mandirigma ay may kumpiyansa na inaasahan ang nilalang na umatake mula sa isang direksyon, ngunit ito ay umatake mula sa iba. Ang mandirigma ay tumugon gamit ang isang taludtod, habang ang salamangkero ay nagtataka kung dapat na silang umalis habang lumulubog ang araw. Iminungkahi ng mandirigma na alisin pa ang dalawa pang kaaway bago umalis at binanggit ang hindi inaasahang lamig. Ipinaliwanag ng mage na ito ay dahil sa paglubog ng araw, sa kabila ng karaniwang mainit na ika-26 na palapag. Habang sila'y naglalakad, narating nila ang paanan ng isang burol. Ang mage ay nagulat nang makita hindi lang ilan, kundi lahat ng higanteng halimaw na nagyelo, kasama ang buong lugar. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaki na tumatawag sa kanyang guildmaster upang ipaalam na wala ang kanilang hinahanap. Ang lalaki, na nahayag na si Suko, ay simpleng tumayo at sinabi na magpapatuloy sila sa paghahanap. Inanunsyo ng Players Weekly na ang Elia Guild ay nakatakdang linisin ang ika-80 palapag ng Legendary Tower. Ang punong hildang si Lee Sun-ho, na nakikipagkompetensya para sa pandaigdigang nangungunang ranggo, at si Shin Yubon, isang umuusbong na bituin mula pa noong Marso, ay nakatayo sa tabi niya upang ipakita ang lakas ng Timog Korea. Upang ipagdiwang ang tagumpay, nagsimula ang palabas ng isang espesyal na mataas na ranggo na tampok si Azura, isang buhay na alamat na hindi alam ang nasyonalidad, edad, at kasarian. Si Azura ang namumuno bilang pinakamalakas na manlalaro hanggang sa umusbong si Lee Sun-ho, at patuloy pa rin ang mga tagahanga sa paghahanap ng mga lihim sa likod ng misteryosong kampyon na ito. Tumingin si Kim kay Taesik nang may pagdududa at tinanong kung si Azura nga ba talaga ang presidente ng Korean Players Association at ang kanyang ama. Tumango si Taesik at napahinga si Kim, sinabing tiyak na ipinanganak siyang may gintong kutsara. Binalaan siya ni Taesik na itago ito at ibinigay sa kanya ang isang singsing. Kim ay nagpipilit na ito ay isang pagkakamali, ngunit ipinaliwanag ni Taesik na bawat bayaran ay tumatanggap ng ganitong ID. Sabi niya ang card ay nagbibigay ng kapangyarihan na kasing antas ng isang direktor at si Sang-hoon ang magbibigay sa kanya ng iba pang detalye. Mula ngayon, si Kim ay magiging kanyang sekretarya, mag-e-enjoy sa mga benepisyo ng mataas na ranggo para sa mga estratehiya sa tower, at makakatanggap ng mga gantimpala para sa pagtapos ng mga misyon. Maaari rin niyang tanggihan ang anumang misyon kung gusto niya. Sabi ni Kim, ang ganda ng tunog nito. Ang eksena ay lumilipat sa New York sa punong tanggapan ng Iron Guild. Tinanong ni Iron si Rogers kung bakit siya humiling ng pulong. Si Rogers ay yumuko at nagmakaawa na ipadala sa Korea, nangako na ibubuhos ang lahat para sa paghihiganti. Sumang-ayon si Iron, nangako na magbubukas ng sangay sa Korea at itatalaga si Rogers bilang pangunahing manager.
Ibinigay niya ang Holy Sword IX at hinimok siyang ipagpatuloy ang paghihiganti. Si Rogers ay lumuhad sa sobrang kasiyahan, pinasasalamatan ang kanyang mga guro. Samantala, si Iron ay nanumpa na lalakbayin ang kanyang landas ng paghihiganti at babagsakan ang Demon King, kahit na nararamdaman niya ang pagkirot sa kanyang tuhod. Ang eksena ay lumipat sa mga estadistika ni L, na ngayon ay tinatawag na Lord of Holy Swords. Napansin ni Kim na naging sobrang lakas si Liu matapos sumipsip ng kapangyarihan mula kay Kal-Ayon, ngunit nagtataka kung saan pa makakahanap ng higit pang kapangyarihan. Tinanong niya si L para sa mga ideya, ngunit humingi ito ng tawad, sinabing hindi pa kumpleto ang kanyang mga alaala. Tumingin si Kim kay Liu, na umamin na hindi pa rin niya magamit ang fragment mula sa ego ni Chang Kyung. Idinagdag ni Kim na kahit na sumipsip si Liu ng piraso ng ferret, kakaunti lang ang nararamdaman niyang pagbabago. Pinuri ni Sung-hoon ang gupit ni Kim, at biglang binanggit ni Liu na baka marinig ni Sung-hoon ang kanilang pag-uusap. Kim ay hindi ito pinansin bilang imposibleng mangyari, pagkatapos ay tinanong si Liu tungkol sa mga piraso, ngunit wala itong ideya. Tumiko si Kim kay Sung-hoon at tinanong kung saan sila papunta. Ipinaliwanag ni Sung-hoon na pupunta sila sa isang natatanging pintuan sa Yoso, kung saan ang mga pagbabasa ay patuloy na nagbabago mula Class F hanggang C. Ito ang unang misyon ni Kim bilang isang bayaran, at kahit medyo kinakabahan siya, pinapakalma siya ni Sung-hoon na ang layunin nila ay magtipon lamang ng impormasyon at nangako na sasamahan siya. Biglang naalala ni Kim na nakalimutan niyang bumili ng nilagang patatas. Tinanong ni Sung-hoon kung alam ni Kim na ang mga bayaran ay may mga code name. Nagbibiro si Kim kung mga pangalan ba tulad ng Demon King o Azura. Habang tumatawa, ipinaliwanag ni Sung-hoon na ang codename ni Kim ay napagpasyahan ng umagang iyon. Nang tanungin ni Kim kung bakit hindi siya sinabihan, sinabi ni Sung-hoon na ito ay Morning Star. Kim nagtataka kung magugustuhan ito ng kanyang mga kasama sa kwarto, saka tinanong kung bakit tumatawa si Sung-hoon. Dumating sila sa isang kumikislap na tarangkahan kung saan sinalubong sila ni Young In-cheol, ang punong tagapamahala ng sangay ng Yoso, at tinawag si Kim na Morning Star. Hiningi ni Kim na gamitin na lang ang kanyang tunay na pangalan. Tumatawa si Sung-hoon at sinisigawan siya ni Kim na galit. Pinag-uusapan ni na Sung-hoon at In-cheol ang gate, binanggit na ito ay lumitaw 4 na araw na ang nakalipas at agad na ikinlasipika bilang isang natatanging gate, kaya walang pumasok pa. Sinabi ni Sung-hoon na ang kanilang unang gawain ay i-scout ito, ayon sa plano. Idinagdag ni In-cheol na maaari silang magbuo ng isang Class B subjugation team kung kinakailangan, at binanggit na lahat ng supply ay nakaimbak sa opisina ng pamamahala. Habang papalapit si Kim sa gate, pinapaalalahanan siya ng iba na masyadong delikado na lumapit ng ganoon. Tinanong ni Kim sina Lu at El kung sigurado sila sa pagpasok, at parehong tumango ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Nang tinapik niya ang gate, bigla itong naging pula. May sumigaw na ito ay gate breaker at sinabi nilang makipag-ugnayan sa headquarters at humingi ng backup mula sa mga kalapit na guild. Mula sa itim na ulap, isang notification ang lumabas para kay Kim, na humihiling sa kanya na isagawa ang link. Pero bago niya ito matap, sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng kanyang mga ego, binalaan siya na ang pintuang ito ay isang ego mismo. Habang nakikipag-ugnayan ang mga gwardya sa gate sa headquarters, nalaman nila na aabuti ng hindi bababa sa 15 minuto bago makarating ang sinumang mataas na ranggong manlalaro sa pulang gate.